So dito na natin ilalagay yan. Kung mapapansin nyo, sobrang haba ng ugat, no? Matigas, ibig sabihin, puno na ng ugat yan. Ang dami, di ba? At tama nga ang hinala natin. Okay mga kaambot, after 5 days, 6 days, balikan natin itong pinaugatan natin. Ngayon ay pwede na. Pwede na natin to may time na tayo na lipat to. Lipat na natin itong pinagutan natin. Wow, grabe, di ba? Oh, talaga namang nag-umapaw. Naku, nabali pa. Sobrang haba. Grabe, sayang naman. Saan ka magaling? Naglakbay na kung saan-saan itong ugat, oh. Laki na, no? At itong isa, yung isa sa mga nauna, tingnan naman natin. Yan, wala pa rin siyang ugat. Kasi hindi pa naman umaabot ng ng isang buwan. Pero kung mapapansin nyo, yan, yung mga puti-puti na yan sa sa loob, ayan yung magiging ugat. Posibleng maging ugat kapag nagkaugat talaga siya, di ba? So, hindi kasi natin masabi kung magkakaugat talaga yan. Depende. Depende sa pagkakagawa natin. Same with this one. Buksan natin. Tinakpan muna natin ng papel. Ito. Yan. Okay. Yan. So, namumuti-muti na rin, pero isang linggo pa lang kasi yan, kaya hindi natin na-expect na meron na yan. At itong isa na to ay talagang sigurado naman tayo na talagang nag-uumapaw na yung ugat nito sa loob. At tulad nga nito nang nakita natin dito, yan. Dito na siya, pumasok. Pero dito yan sa kabila eh. O yun o. Isasama na rin natin sa pagputol yan. Okay. Hahabaan na rin natin ang putol mga kambots. Siyempre naman para maganda-ganda at hindi masira yung ugatan. So halos yung katapat niya rin. Dito banda. Pero dito na natin ilalagay yan. Para masaya. Okay, ganyan lang. Pang! Yan mga kambot, kung mapapansin nyo, sobrang haba ng ugat, no? Mga 2 buwan na yata ito, kaya ganito. At ang maganda sa sistema na to ay hindi siya natutuyo. Kasi nga ay may ugat siya at saka may tubig. Kahit hindi mo madiligan, ay buhay pa rin siya. Kahit dumaan man ng bakasyon, buhay pa rin siya. Yan, no, di ba? Pero hindi nangangahulugan na siguradong hindi natin dapat isalang kagad yan sa sa arawan. Itatanim ko muna yan sa isang maliit na taniman para mailagay siya sa malilim ng 1 linggo. Pagkatapos noon, saka ko siya ilalagay ng direkta dito, dyan natin siya itatanim. Okay, buksan naman natin itong isa. Itong isang subukan naman natin. Yan. Ikat natin yan. Para sabay natin mailipat. Ito, dyan rin lang. Anuhan natin ng konti. Ayun. Okay. Para masakop ng konti yung pinag-ugatan na yun. Kung mapapansin nyo mga kambot, no, hindi siya nalanta unlike ng mga nauna nating pinaugatan dito. Kasi nga, ang puno niya ay magulang na. Tsaka ito, kung mapapansin nyo, ay matigas na. Matigas, ibig sabihin, puno na ng ugat yan. Kaya nakasiksik na sa loob yung yung tali, pinagtali natin. Okay, buksan na natin. Yan, kung makikita nyo, yan ay mga pinag-ugatan niya. Oh, ang dami, di ba? At tama nga ang hinala natin na dito nang galing yung ugat na yan at umakyat lang siya. Naghanap ng lupa. So ito, punong-puno na ugat yan. Alis na rin mga 2 months na rin to. Sinubukan lang natin kung malalanta ba siya. Hindi naman. O tama nga talaga yung conclusion natin na dapat magulang na yung puno o sanga bago mo siya paugatin para hindi siya nalalanta. Hindi masayang yung papatubuin natin. O mga kambot, ilipat na natin. Yan mga kambot, nalipat na natin. Yan. Tingnan nyo. Okay? So ito, ilalagay natin ng 1 linggo sa lilim at hayaan na lang muna natin ganyan. Didiligan natin siya ngayon ng gusto at saka yan, ilalagay sa lilim para madali siyang makarecover. Kasi kapag inilagay natin agad sa initan yan, ay masisira ang mga dahon. At huwag na huwag po nating tatanggalin itong mga dahon kasi nakakatulong to para malabanan niya yung pagkatuyo niya. Nakakatulong yan para mas malaki ang posibilidad na talagang buhay na buhay ang inyong
mulberry na pinaugatan. Okay, yun lang po. Maraming salamat kung nagustuhan yung video natin. Paki-like naman, paki-share, at huwag din po kalimutang mag-subscribe. Until next time! But all will be okay. I move on each and every day. The past is where